Ngayon ay 2015 at ang pinag-uusapan natin ngayon ay yung salita o yung katagang chosen. Sabihin nyo nga, chosen. Okay, pinili ang bawat isa sa atin. Medyo magdidirect na ako, direct to the point, dahil medyo mahaba ang istorya na gagamitin natin ngayon. Sino nakakakilala kay Daniel? Daniel. Sa sobrang favorite yan ng pamilya namin, ang pangalan ng aming bunsong kapatid ay Daniel. Alright? Si Daniel ay talagang pag pinicture mo, makita natin yung description sa kanya dito. Babasahin lang natin yung introduction ng Daniel sa chapter 1. Pero makikita na natin at mapipicture mo anong itsura ni Daniel. Sino na nakapanood ng may mga play na bang nagawa? Kasi alam ko merong Joseph the Dreamer. Pero meron na bang mga play kayong napanood? Kuya, meron ka ng play na napanood na Daniel. Alright? So, kasi ginagamit yan madalas sa mga musical play. Alright. Ngayon, si Daniel. Pag-usapan natin si Daniel in Daniel chapter 1 verses 3 to 21. So medyo mahaba nga, ano? Mga almost 18 verses babasahin natin. Okay lang kayo? Wag naman maging parang ano yan, pampatulog. Alright? So be interested sa Word of God because Word of God is a very powerful tool to change us at mag-grow ang bawat isa sa atin. Okay, Daniel. Then King Nebuchadnezzar, by the way, King Nebuchadnezzar ay tinalo niya ang isang hari ng Judah, kaya nasakop yung panahon ni Daniel, nasakop sila ng Babylonian Empire. So yung hari na nangunguna doon ay si King Nebuchadnezzar. Noong inyong bang world history ay narinig nyo na-encounter nyo na si King Nebuchadnezzar? Na-encounter na, di ba, sa world history. So ito yung istorya yon. At doon sa pag-reign ni King Nebuchadnezzar, isa sa mga powerful, kasi nananakop, dumadami yung kanyang territory, at isa sa mga nasakop niya ay ang bansang Israel. At noong time na yon, nabuhay ang isang kabataan na si Daniel and his friends. Meron siyang 3 barkada. Okay, then King Nebuchadnezzar ordered Aspenaz, the man in charge of his officials, to bring some of the boys into the palace to train them. He was to include boys from among the Israelites, from important Judean families, and from the royal family of Judah. In short, maaaring yung mga kamag-anakan ng hari o mga relative clan ng hari ay kasamang pinili talaga dito from the royal family of Judah. King Nebuchadnezzar wanted only healthy boys. Tingnan nga yung katabi mong lalaki kung healthy. Pag medyo payat-payat yan, namumutla, baka hindi napili ng panahong ito. Alright? So, make sure they are healthy boys. Ayaw ni Haring Nebuchadnezzar na magdadala ng mga kabataan. Problema pa niya, pagagamot pa niya. Gusto niya healthy boys who did not have any bruises. Wow, spotless. Scars, walang peklat. Meron ba ditong lalaking walang peklat? Grabe, tindi. Lalaki na wala pang peklat. Sabi ng mga lalaki, ako umamin, baka tuksuin na kung ano. Yeah. Hindi, wala manunokso sa yun dito ng bading. Okay? Or anything wrong with their bodies. In short, almost perfect. Guwapo, ganda ng buhok, makinis, walang pimples, walang blackheads, walang whiteheads. Ang galing. Meron man taong walang whiteheads saka blackheads? Parang pimple pwede. Pero yung walang blackheads, whiteheads, parang meron at meron, di ba? Part yan eh. Pero siguro, iilan lang. At wala nga peklat. At hindi ata ito nagka-chicken pox. Kasi lahat nagkaka-chicken pox. Siyempre, pag mga belong to the royal family, alagang-alaga yan, laging nakababad yan for, something. Sa isang bagay na talagang nagpapadisinfect sa kanila. Kaya hindi nakakahanap ng virus or ng mga bacteria ng chicken pox. Kasi, pag nagka-chicken pox ka talaga, ibig sabihin nun ay tadtad ka na ng mga bruises and scars nun. Tama ba? Alright. Talagang inanalyze pa natin yun, ano? Okay. He wanted handsome, smart young men who were able to learn things quickly and easily to serve in his palace. In short, fast learner. Ikaw ba'y natawagan na ng Accenture? Sabi ng mga taga-Accenture. Alam ko kasi ang Accenture, hindi ka nag-a-apply madalas dyan. Pag iyan ay nag-hunt at ang hinahunt, kahit IT ang kailangan, basta nakitang top student ka, asahan mo, tatawagan ka ng Accenture. Parang ganun ang pakiramdam ngayon, di ba? So, meron taga mga company na tagang hindi mo na kailangan mag-apply. Ikaw ang tinatawagan. Meron ba dito natawagan, di ka nag-apply?
chosen ka talaga noon. Talagang ikaw ang pinaka. Ito ang case ni Daniel and his friends. Tinawagan lang, hindi naman sila nag-apply because they were smart young men and handsome men. He told Aspenas to teach these young men the language and writings of the Chaldeans. King Nebuchadnezzar gave the young men a certain amount of food and wine every day. Ibig sabihin talagang feasting to every day. Sino dito gusto mo feasting every day? Buffet every day. Buffet 101 sa umaga, sa tanghali, Yakimix, sa gabi. Ano yung pinakamaganda? Vikings. Naku, naalala ko yung utang ko. Talagang inuulit-ulit niya sa akin yung Vikings, ha? Alright, talagang parang ang sarap nun, ano? Pero ako minsan ko lang na-experience yon. Parang gusto ko, mga once a month lang. Parang pag kumain ka ng buffet, parang ayaw mong ulitin kinabukasan talaga eh. And ito, ang naging, tingnan natin si Daniel and his friends, ano nga rin ang naging pananaw nila dito. So every day, they will be given food and wine every day. This was the same kind of food that he ate. Yung kinakain ng hari, kakainin din nila. He wanted them to be trained for 3 years. After that, they will become servants of the king of Babylon. Among those young men were Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah from the tribe of Judah. Aspenas gave them Babylonian names. Ito controversial to. Bakit daw si Daniel, a man of integrity, na nakilalang never na nag-compromise, ay bakit daw pumayag na palitan siya ng pagan name na pinangalanan silang Belteshazzar, Daniel's name was Belteshazzar, Hananiah's name was Shadrach, Mishael's was Meshach, and Azariah was Abednego. In short, yung name nila na pagan name, mas nakilala natin. Who were Daniel's friends? Sasabihin natin, ano yon? Andyan, di ba? Ang pangalan? Shadrach, Meshach, and Abednego. Bihira natin sila makilala sa Hananiah, Mishael, and Azariah. Pero Shadrach, Meshach, Abednego. Doon natin sila kilala. But Daniel, hindi sa pangalang Belteshazzar. Pero kilala natin siya sa pangalang Daniel. Pero bakit? Hindi siya umangal. Pero doon sa diet, sa pagkain, umangal si Daniel. Sasagutin natin yan mamaya. Daniel did not want to eat the king's rich food and wine because it will make him unclean. That's it. Minsan, ang dami pang mga Bible scholars na sinabi, kasi in-offer yan sa mga images, mga idols, kaya ayaw ni Daniel na kainin yon. Alam niyo, ni-research ko, simple lang pala. Yung mismong word na yun na sinabi niya, because this food will make him unclean. Kasi noong time na yun, Hudyo si Daniel at yung Book of the Law ni Moses. Di ba doon inisa-isa yung mga unclean foods? Huwag kayong kakain ng isdang walang buntot. Hindi, lahat may buntot, no? Walang kaliskis. Naku po, anong kinakain? Tulingan. So kung talagang gusto mo talagang sumunod at maging clean ka, physically lang, pinag-uusapan natin. At katulad ng mga sinasabi ni Pastor, ang kakainin mong mga isda ay yung mga merong kaliskis. Katulad ng bangus, tilapia, ano pa ba? Yung ginagawang paksiw, yung kulay pink ba yun? Ano? Hindi ko, yung mga kabitenya, alam yan, lapo-lapo, meron niyang kaliskis. Saka yung pinapaksiw nga, kilala yan lahat ng nanay ko. Pag mga kabitenya, lahat hasa-hasa, hoso-hoso, talaga. Kung ano na mga pangalan, kilala nila yan. In short, yung mga walang kaliskis, hindi daw dapat kinakain. At yung mga hipon, mga crab, yan daw yung mga janitor ng dagat eh. Hindi daw yan dapat kinakain. So, ang handaan sa hapagan ng hari ay laging lechon de leche. Mga pagkaing mga walang kaliskis, merong sugpo, may hipon, may alimasag. Sabi ng iba, wow. Grabe, no? Ang sasarap. Tapos buttered pa with garlic sauce. Tapos merong chinap na mga bawang at mga onions. Ang sarap ng pagkain ng hari, ano? Pero hindi pinili ni Daniel na kumain doon. Diba? Mamaya mapag-aaralan pa natin. And sabi dito, kinausap siya. Sabi dito, so he asked Aspenas for permission not to make himself unclean in this way.
God caused Aspenas, the man in charge of the officials, to be kind and loyal to Daniel. But Aspenas told Daniel, I am afraid of my master, the king. He ordered me to give you this food and drink. If you don't eat this food, you will begin to look weak and sick. You will look worse than other young men your age. The king will see this, and he will become angry with me. He might cut off my head. Antindi, no? Dahil hindi lang nagpakain ng tamang pagkain, baka maputulan pa siya ng ulo. Ganon talaga ang sitwasyon noong araw. And it will be your fault. Then Daniel talked to the guard who had been put in charge of Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah by Aspenas. Wow, may bodyguard sila. Sino nangarap dito magkaroon ka ng bodyguard? Naku, si Pastorita lang. Di ba? And meron silang bodyguard. He said, please give us this test for 10 days. Don't give us anything but vegetables to eat and water to drink. Then after 10 days, compare us with other young men who eat the king's food. See for yourself who looks healthier and then decide how you want to treat us, your servants. So the guard agreed to test Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah for 10 days. After 10 days, Daniel and his friends looked healthier than all the young men who ate the king's food. So the guard continued to take away the king's special food and wine and to give only vegetables to Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. God gave these 4 young men the wisdom and ability to learn many different kinds of writing and science. Daniel could also understand all kinds of visions and dreams. At the end of the 3 years of training, Aspenas brought all the young men to King Nebuchadnezzar. The king talked to them and found that none of young men were as good as Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. So these 4 young men became the king's servants. Every time the king asked them about something important, they showed great wisdom and understanding. The king found they were 10 times better than all the magicians and wise men in his kingdom. So Daniel served the king until the first year that Cyrus was king. Ibig sabihin, Daniel and his friends, lumakpas pa dun sa term ng hari. At meron pang isang hari pumalit, naging lingkod pa rin sila nung hari na yon. Nagkaroon talaga ng long life. Sabi mo sa atin, gusto mo ba magkaroon ng long life? Eat vegetables, di ba? And fruits. Alam nyo, naging resulta, ang naging resulta, ay mas ano daw sila? How many times? 10 times healthier and looking pogi among all the young men. So ito na ang sikreto. Gusto niyo bang maging gwapo at maganda? Hindi lang boucher ang sagot at astringent. Kung gusto niyo nanggagaling talaga sa loob niyo, sa mga cells niyo, ang kagandahan at kagwapuhan, ang sikreto po ay ang Go, Grow, and Glow Foods. Lalo na yung Glow Foods. Totoo lang eh. Kaya tinawag na Glow. Yan. So maganda sa next year prayer and fasting natin, Daniel's fast tayo. Fruits and vegetables. Anyway, ano makikita natin kay Daniel? Ito, young people, gusto ko na talagang tandaan natin, and not just young people, pero forerunners and couples na nandito ngayon. Number 1, sabi nga ng Lord sa 1 Peter 2:9, we are a chosen race. Pinili ng Diyos. Gusto ko na isipin natin, si Daniel pinili sa kaharian and his friends. And they were all looking good young men. Ang gusto ko na tanggapin natin dito, unang-una, you are Daniel. Sabihin nga ng mga lalaki, I am Daniel. Sabihin ng mga babae, I am Daniela. Anong ibig sabihin nun? Kasi sabi na sa 1 Peter 2:9, hindi niyo pa pwedeng sabihin, hindi naman ako katulad ni Daniel and his friends. Gwapo, makinis, smart, fast learner. Hindi po ako ganun, Pastor Aline eh. Pero ano bang sinabi ng Biblia tungkol sa pagkakagawa niya sa bawat isa sa atin? In 1 Peter 2:9, you are a chosen people. From where? A royal priesthood. Kung si Daniel ay galing sa royal blood, ikaw din ay royal blood. Amen? Tingnan mo yung kutis mo. Grabe, royal. Royalty. Kaso bakit madilaw-dilaw? Parang medyo hemehepa. Hindi mamula-mula. Di ba? Yung sabi pa ng iba, bakit parang maitim? Bakit? Sino ba nagsabi kapag maitim, hindi royal blood? Di ba? Yung ba ang category? Royal blood. Anong ibig sabihin nun? Yung class A, ang lahi mo. Meron ba dito naniniwala sa atin na ikaw ay class B lang? Anak ka ng Diyos?
redeemed by the blood of Jesus, the precious blood of Jesus. So you are the royal priesthood, a holy nation, God's own possession. Kaya isipin mo na ikaw ay katulad ni Daniel. Hindi mo pwedeng isipin na pangit ka. Sabi sa Psalm 139, you are wonderfully and fearfully made. Bakit iisipin mo unang-una, I am the least of my clan. I am the least of all the students in PUP. Hindi mo dapat yon sinasabi. Dahil ikaw ay nasa, hindi lang lahi ni Abraham, pero ikaw ay nasa lahi ni Daniel. Say amen. You are a royal priesthood, a holy nation. You are a fast learner because you have the Holy Spirit. Amen? Marami nag-testimony, nag-board exam. Hindi alam ang sagot, pero nililid sila dun sa tamang sagot. Amen ba? Ako nung nag-NCEE, nung panahon ko, NCEE ang high school eh. Feeling ko talaga, baksak ako. Alam niyo yung after ng test, talagang parang lungkot na lungkot ako. Parang hindi ko alam kung saan uhuhugutin ang kalungkutan ko kasi pakiramdam ko, kalahati doon hindi ko alam. At nagulat ako. Ang grade ko, ano nga ba? Basta nasa 80 plus, 89 ata, 88, 87, or 85. Basta hindi ba ng 85? Sabi ko, wow! May nasagot pala akong tama doon sa NCEE. Kasi feeling ko litong-lito ako eh. So you are a royal priesthood. You are as fast learner as Daniel and his friends. Ikaw ay madaling matuto because you have the Holy Spirit. Kaya huwag mong tatanggapin, bobo ako. Hindi ko talaga mag-gets yung vision. Hindi talaga ako makakakuha ng spice group. Sino makikinig sa akin? First and foremost, sabi na ng 1 Peter 2:9, you are a chosen people, a royal priesthood. At ang mga nasa royalty ay tinetrain yan at hinahasa ang kanilang mga utak. Ang tanong, because you are chosen in His kingdom, willing ka bang magpahasa? Willing ka bang na talaga magpa-sharp ng mind mo at ma-set apart ang katawan mo para kay Kristo? Because you are chosen in God's kingdom. Sino dito ang kumilala na sa Panginoon? Tinanggap ang Lord as your personal Lord and Savior. Therefore, I therefore conclude, you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a fast learner, guwapo and maganda. Sabi nga nung commercial ng Miss Universe ngayon, di ba? Parang ang ganda-ganda ng pagkakagawa ng commercial. Nakita niyo na ba? Yung princesses, parang mga Barbie sila. Why be a free princess if you can be a queen? Biglang nakatupis na sila. Di ba? Parang ang gaganda nila, parang royalty lahat ng mga Miss Universe doon. Pero sino ba nakakaalam na yung may mga Miss Universe na lumaban ay talagang lahat ay talagang mayayaman? Hindi, di ba? Meron tayong inilaban, Miss International ba si ano? Sino yung kayo manggi? Na maalaala mo kaya ang kanyang story? Si Venus Ra ba? Di ba? Siya, from rags to riches, talagang mahirap siya eh. Pero pag nung nalaman niya na meron siyang beauty talaga, kahit black siya or maitim siya, pero nung lumalakad na siya sa ruwarampa na, hindi mo nahalata na yun ang pinanggalingan niya. Sa isang probinsya somewhere in, saan ba? Visaya? Bicol. Tama ba, Bicol? So, yun ay, ibig sabihin, mahalaga na tingnan mo ang sarili mo na katulad ni Daniel. Hindi lang si Daniel yon, because you are a chosen race. Alright? And I want you, number 1, to value your calling. I-value natin yung pagkatawag, pagkapili sa atin ng Diyos. Huwag nating hayaan. Hindi katulad ni Daniel, vinalue niya yung pagiging chosen niya sa kaharian, una sa Judah, tapos hindi nagtapos. Siya siguro, si Daniel talagang, imaginein mo kung si Daniel, nung siya ay isa sa mga kasama sa kingdom, sa royalty ng King of Judah. Tapos nung sila ay naging, ang tawag mo doon, alipin, dahil sila ay sinakop. Pwedeng bumaksak na yung balikat niya eh. Pwedeng maging isa na lang siya sa mga ordinary men. Pero sa palagay ko, dahil doon sa training na inabot ni Daniel, kaya napansin pa rin siya na kahit sila ay naging alipin ng bansang Babylonia, ay talagang yung tikas niya ay tikas pang royal blood pa rin. Kaya siya ay napili. At nung napili siya, ay vinalue niya yung pagkapili niya na maging bahagi sa kaharian ni King Nebuchadnezzar. And then number 2, if you are really talagang binavalue mo yung calling ng Panginoon sa'yo, make your stand. Draw the line.
young people, and everyone else in this sanctuary. Make your stand, draw the line, para hindi ka na mahirapan sa buhay mo. Kaya lang minsan nahihirapan ang mga anak ng Diyos, hindi nila pinapakita kung ano yung stand nila. Si Daniel, bakit niya tinanggihan yung pagkain ng hari? Kasi alam niya, it will defile his body. Makakasama yun sa katawan niya. Kaya doon pa lang, alam niyo ba, hindi lang yung basta makakasama. Alam niyo ba kapag nagkainan sa kaharian ng isang pagan nation, hindi lang yung basta kainan. Okay, let's bless our food. Amen. Tapos kumakain sila, parang mga European, yung mga British, talagang pinis na pinis. No, hindi. Kaharian to. And the palace were filled with young men na mapupusok. Kaya ito, kapag kumakain ka nakasabay ng hari and with wine, ibig sabihin, no, you will compromise at yung moral values mo, hindi lang pagkain ng mga maduduming pagkain, pero yung moral values mo at stake. Sino dito na akala mo basta lang yung kakain lang kami sa labas, niyaya ko ng barkada mo. Minsan nga nagkikwentuhan kami ni Pastorita, minsan hindi siya mapayagan ni Pastor na mag-JS. Sino dito nakapag-JS ka? Nakaranasan mo mag-JS, junior, senior, prom. Doon ko lang, ako kasi nung high school, inisente talaga ako. Wala akong alam sa mga nangyayari. Ako talaga, mag-JS lang ako. Sayaw lang ako ng sayaw. Tapos, hanggang na yan, from the first song to the last song, sayaw kami ng sayaw. Minsan lang yung pahinga ko. Pag nangalay yung balak ako, tapos sayaw ako uli. Noong araw pa lang, young people pa lang ako, mahilig na ako sumayaw. So, minsan grupo, kahit kami mga samahang walang boyfriend, pero kaming barkada, kaming partner-partner, lakas circle. So, pag solemn song talaga yun, pag mga love song na, andyan na, mga entrahan na yung mga may crush sa'yo, di ba? Revelation na yun na may mga crush sa'yo. At lalo na yung sasayaw sa'yo ng Got to Believe in Magic, saka We're the King and Queen of Hearts. At kung sino sumayaw sa'yo noon, at talagang hinahanap ka, ibig sabihin, yun yung gumawa ng love letter na pinasa sa'yo. Di ba ganyan ang buhay noong high school? Naranasan nyo yan. Pag di mo naman naranasan yan, praise the Lord. Okay? Di ba? Naku, ito yung gumawa ng sulat. Sayaw niya ako, We're the King and Queen of Hearts. Di ba? Hindi ba aari? Bakit ang mga magulang? Talagang, si pastor daw. Sabi, anak, anong oras na simula ng JS? 7 po, dad. Grabe, 8 o'clock pa lang si pastor daw nandun na sa gate. Isa nandiyan na daddy mo, si pastor nandiyan na. 8 o'clock pa lang. Di ba, bakit ganong kinakabahan ng mga magulang natin? Kaya minsan ngayon, sasabihin namin, kaya hindi natin masisi mga magulang, no? Kasi, true enough, narinig ko sa mga kwentuhan, after JS prom pala, meron pang party susunod. Tapos, ako hindi ko alam, sayaw lang ako ng sayaw nung 3rd year saka 4th year eh. After ng party sa bahay, or magdidisco pa kayo, or bar sa panahon ngayon, and after that, doon maraming nangyayari. So kung magulang ka, kasi kung naranasan nila noong araw yon, ayaw na nila maranasan ng kanilang mga anak ngayon, kaya talagang susunduin mo ang anak mo. Nung panahon ni Daniel, hindi lang siya basta sayawan, hindi lang siya basta kainan. Pero habang nag-iinuman sila doon at kumakain ng mga maduduming literal na pagkain, ay merong mga kasiyahan doon na maaaring mako-compromise na ang faith, ang pananampalataya ni Daniel. Yun yun. Sabihin mo sa katay mo, yun yun. Akala mo, daddy naman, grabe kakain lang kami sa Makati. Grabe kainan lang yun. Ako nga, excited ako one time, reunion daw. Sabi ko, yes, makipag-reunion ako. Yung dun sa street namin, mga ngayon, mga asawa na, para mayaya ko. Alam niyo, kailangan matatagal. Pagdating doon, eto na, kanya-kanya na, ordera na. Siyempre, hindi naman ako yung talagang lumaki sa ganong mga setup. Ordera na, mga babae, sun miglight na. Kahit pala babae, umiinom. Mga sun miglight na. Tapos, siyempre, mga lalaki, mga bakit. Sabi ko, parang hindi ako sanay. Kung may nakitang membro dito ng ACC, kasama ako inuman. Di ba? So, siyempre, ako lang katangi-tanging iced tea. Lahat naka-sun miglight. Kahit yung pinakamahinhing babae nung panahon namin, naka-sun miglight na rin. So, talagang inuman sila, kwentuhan. Pero syempre, ako yung pinakamaingay pa rin doon. Yun naman yung mga forma lang na yung mga yun eh. Pero talagang ikaw pa rin ang pinaka-strong ang personality. Yabang eh, no? Amen ba, mga Kristiyano? You should be women and women of influence. Hindi porket hindi ka nag-sun miglight, tumutupi ka na. Yung mineral water mo, talagang wala. Tagatawa ka lang doon sa kabila. buong 2 hours ng pagsasama nyo, tawa ka lang ng tawa.
Kasi mineral water ka lang saka iced tea. Yung ba nagdedetermine ng influence at ng authority? Hindi kung ano yung merong wisdom na meron ka. Kasi doon sa kwentuhan na yon, mas marami silang mapupulot sa iyo kaysa doon sa pinagkikwentuhan nila. That is when you will exercise what you have learned in this church, in the Word of God. Sa mga gathering na yon, pero you need to be strong. Kasi ako nandoon ako, hindi nga ako nag-compromise. Pero hirap naman ako maka-enter na, uy, attend ka ng forerunners. Parang all of a sudden, bigla, pwede kang attend, meron kaming service dun sa ano. Hindi ako maka-enter. Pero lalo na kung week ka, ang mangyayari talaga sa'yo ay madadala ka. Baka sa sobrang hiya mo, isang sunmig light din. Kahit minsan na papangiwi ka dun sa lasa, tagang iniinom, para kunyari, nakikisaya ka, one of them ka. Hindi ka KJ. Diba? Yun ang iniwasan ni Daniel. Kaya mo ba yun? Because you are part of God's kingdom. Chosen in God's kingdom. You will value your calling. Amen? Lahat silent And you will make your stand. Draw the line. Ako kahit walang boyfriend, kahit gumraduate na ako, wala pa rin akong boyfriend Nagkatrabaho na ako, wala pa rin akong boyfriend Pero hindi yun ang nagpa-insecure sa akin. At kahit merong magtatangkang manligaw, kasi kahit na, kaya pala yung mga babae, hirap na hirap ang tawag doon? Mag-reject. Kasi in-entertain mo na, nakapasok na sa bakuran mo, bakit mo pa marireject? Amen ba? Nakapasok na sa bakuran mo. Meron ka bang bisita na pinapasok na sa bahay mo na at nasa bahay na, ay, umalis ka. Ayoko pala kita kasama. Doon ka. Di ba pag nakapasok na sa bahay, hiyang-hiya ka na, tuloy po kayo. Kain po. Lahat ng, kailangan ihain mo na. Coffee. At fritada, gusto mo? Dessert. Kaso ba, ang ending na, me? Di ba yan ang biruan ng mga stewardess? Coffee, tea, or me? Ano yan Parang, ano ba yan? Oration? Meron tinuro sa amin, teacher ko yan Coffee or tea or me? Coffee or tea or me? Yun daw ang lagi sinasabi ng mga stewardess noong araw. Pero ngayon mukhang wala nang ganong mga sa stewardess. Talagang work lang talaga yung ngayon. Di ba? Sabi, you should value your calling. You should make your stand. Kaya ka nahirapan. Kung sa umpisa pa lang kumakatok pa lang, yung gwapo, saka yung maganda na sexy, tas ang bango, nasa gate pa lang, andyan po ba si Winston? Asan si Winston? Wala. Sirado yung pinto. Hindi mo mas madali, hindi mo na nakita, ha? Hindi mo na naamoy. Hindi mo na nalapitan. Mas madali, na-close mo na kagad yung door. Kaya ako, meron pala maghahatid ng kabataan ko. Hindi ako nagpapaligaw Minsan tatawanan ka pa, tanda mo na si Lynn, hindi ka pa nililigawan? Oo. Nag-alis ka na kagad. Diba? Meron pa akong kwento dyan sa inyo. Kasi ang enemy hindi talaga titigil hanggat hindi ka bumabaksak. Alright? Meron akong specific na kikwento dyan sa inyo. Ano ang benefits na? If you draw the line, you make your stand, you value your calling just like Daniel, na hindi niya hinayaang makompromise ang kanyang pagiging Hudyo, ang kanyang pananampalataya sa tunay na Diyos. Ano magiging benefit nito sa iyo? Number 1, you are highly favored by God. Ang sarap. If you are chosen, you belong to God's kingdom, you are highly favored by God. If you make you will have favor in all the things that you will do. Anong sabi doon? But Daniel resolved not to defile himself in Daniel chapter 1 verse 8, 9, 19, and 20. Ang sabi ito, with the royal food and wine, and he asked the chief official for permission not to defile himself this way. Now God had caused the official to show favor and compassion to Daniel. Opisyalis to, nagpapatupad ng batas. Pero nung kinausap ni Daniel, pumayag na hindi sila pakainin nung ino-offer sa hari. Ibig sabihin, doon pa lang, meron ka ng favor and compassion na matatanggap from other people, kahit people outside this church. If you will just make your stand, if you will just value yung pagiging anak ng Diyos mo, yung mga tao sa paligid mo, sila mismo, iingatan ka. Naalala ko nga yung manager ko Nung nagtrabaho na ako, first job. Alam ko, sa mga trabaho, marami rin tukso dyan Kasi araw-araw mo nakikita.
At hindi yan nandun lang sa binata ka natutukso. At kapag may trabaho ka na, kahit may asawa, natutukso ka. Kasi naranasan ko yun, meron nga, hindi naman ang pogi. Siyempre, lahat naman pala pogi, ano? Pero sa standard ng Pinoy, ng Pinay, hindi siya pogi kasi maitim, kulot. Hindi ko sinabi lahat ng maitim sa kulot, hindi pogi, ah. Tapos, alam mo yun na, yung parang African ang dating ng lalaki. Pero formal, lagi naka-fit na jeans, white t-shirt, liaison officer namin. Tuwing darating, lagi ba namang hihilahin yung upuan? Kasi akong pinakabata noon, lagi hihilahin yung upuan. Tapos, gaganto. Table ko. Hi, Lynn. Laging gaganon sa akin. Tapos, i-roll yung upuan. Laging didikit sa akin ang didikit na ganoon. Tapos, sasabihin kasi yung manager ko, sinabi ko, born again Christian ako. At alam niya nagsasayaw ako. Alam niya lahat ng ginagawa ko sa church. Kinikwento ko yun sa manager ko. Kaya kapag merong sayaw sa Araneta Coliseum, 5 pa lang, nauuna na ako umuwi sa kanya. Highly favored and compassion from other people. Diba? Kasi sinabi ko na sa kanya kung ano yung love kong gawin, ano ministry ko sa church. Kaya doon pa lang, meron na akong guardian angel. Yung manager na yon, talagang taga-wall ko yon. Ay, Arnel, halika dito, hihilayo. Halika dito, wag mong ahasin yan si Celine. Inosente yan, magpapastora yan, dito ka. Lagi ako nilalokong gano'n. Dito ka, alis dyan. Ay, meron akong taga-saway. Hanggang ngayon, tinatawagan ako noon eh. Talagang, kapag you make your stand, talagang sinasabi mo, you value your calling, nagiging, ano ka doon eh, bino-voice out mo. And then, ang nangyayari sa'yo, yung mga tao sa paligid mo, pag hindi mo kasi dinodraw yung line, maraming tao talagang hindi mo naman sinasabi, akala nila okay lang sa'yo. Pero if you will make your stand, you will be protected. Dahil, ang sabi dito, meron kang favor with other men. You are highly favored. Hindi lang si Virgin Mary yon. Pero tayo mismo na anak ng Diyos, we are highly favored. Just like Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. At anong sinabi dito? In every matter of wisdom and understanding about which the king questioned them, he found them 10 times better than all the magicians and enchanters in his whole kingdom. Alam nyo, kapag kayo ay highly favored and you make your stand, you value your calling, yung wisdom ng Lord, ibubuhos niya sa inyo. Kaya nararamdaman mo kung sino yung gagawa ng mali at nararamdaman mo kung sino yung tao na dapat mong samahan. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kamusta ka ba sa trabaho mo? At sa kabila, kamusta ka ba sa school? Diba? Ano bang masasabi ng kapitbahay mo regarding sa'yo? Okay? And Daniel and his friends became men of influence even they were young. Ito yung pinag-aralan natin last year, di ba? Sa Iraq. That we can be example in our speech, in love, in many things. Kahit young men and women tayo. Number 2, you will be rescued. Ang ganda ng istorya, sino dito nakaalala about dun sa, hindi natin babasahin, yung golden image na pinagawa ni King Nebuchadnezzar. At every daw na maririnig yung mga musical instrument, yung mga pakakak, yung parang naputol pa eh, no? Mga 3 times. Pag narinig mo daw yon, lahat daw ay kinakailangang mag-bow down, sumamba doon sa pinagawang Diyos-Diyosan ng hari. At sinong hindi matatakot doon, hari ang nagsabi. At noong time na yon, hindi tahimik kay Daniel dito eh. Baka si Daniel na-assign sa ibang ano. Ang present lang dito, si Shadrach, si Meshach, saka si Abednego, yung 3 friends. Ang naipit. Hindi nila kinompromise yung faith nila. At sila ay isinumbong. At nung sila ay sinumbong at nagkaroon ng confrontation, sabi ni King Nebuchadnezzar, tama ba na hindi kayo lumuluhod kapag every time naririnig nyo yung pakakak na tumutunog at dapat lahat ay sumamba sa image na pinagawa ko? Sabi nila, true enough, totoo po yan. At ang ganda ng sinabi nila, ang sabi dito, sabi niya, Your Majesty,
that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. Then Nebuchadnezzar was furious, lalong nagalit with Shadrach, Meshach, and Abednego, and his attitude toward them changed. Yung favor, saka yung compassion, nagbago, naasar eh. Di ba? And ang sabi dito, he ordered the furnace heated 7 times hotter than usual. Ang tindi. Ano tawag ba ng furnace? Oven? Pugon. At yun ay pugon na malaki. At sa sobrang galit niya, dahil sinagot pa siya na, hindi mo kami matitinag, King Nebuchadnezzar, 7 times pang pinainit yung temperature. At sa sobrang init, yung taong naghagis daw sa kanila, ihahagis lang sila, kinain din ng apoy. Ganun yan, di ba? Kapag yun sa apoy, hindi ka pa nakakalapit, hindi ka na makalapit kahit ilang meter away ka pa lang sa sobrang init. Di ba? Pag merong sunog. And ang sabi dito, so these men wearing their robes, trousers, turbans, and other clothes were bound and thrown into the blazing furnace. Yan ang nangyari sa kanya. Pero ang sabi dito, maganda yung sinabi yung sabi niya, may binanggit dito, but worship. If you are ready to fall down and worship the image I made, very good. But if you do not worship it, you will be thrown immediately into a blazing fire. Yun ang nangyari sa kanya. Pero Shadrach, Meshach, and Abednego made their stand. Nag-draw sila ng line. They value yung pagkatawag ng Panginoon sa kanila na hindi nila gagawin ito. At ano ang nangyari doon sa istoryang iyon? Sabi ng Nebuchadnezzar approached the opening of the blazing furnace and shouted, Shadrach, Meshach, Abednego, servants of the Most High God, come out, come here. So Shadrach, Meshach, and Abednego came out of the fire, and the satrap prefects, governors, and royal advisors crowded around them. Kasi may nakita, 3 lang, pero nakita, 4, lumalakad doon sa pugon. Sino yung isang yon? Kaya na-curious yung hari, pina-pull out sila, at bakit hindi sila nasunog? Then sabi nga they saw that the fire had not harmed their bodies, nor was hair of their heads singed. And sabi nga their robes were not scorched, and there was no smell. Ito matindi. There was no smell of fire. Hindi na sila nasunog, kahit mag-amoy usok, hindi amoy usok. Ano sa tingin nyo, miracle? Of course! Nagpiprito nga lang ng tilapia dyan sa kitchen natin eh. Gumanto lang ako ng kote, pengi pong baso. Ang bilis ko pa paglabas ko, amoy isda na ako eh. Ang bilis ko mahapit talaga eh. Pero imagine, si Shadrach, si Meshach, Abednego, kahit mag-amoy apoy, amoy usok, hindi sila nag-amoy usok. Ibig sabihin, nang bumaksak sila dun sa furnace, ay talagang pinrotektahan sila ng Panginoon. They trusted in Him and defied the king's command and were willing to give up their lives rather than serve or worship any God except their own God. Therefore, I decree, sabi ni King Nebuchadnezzar, that the people of any nation or language who say anything against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego be cut into pieces and their houses be turned into piles of rubble, for no other God can save in this way. In short, yung hari mismo ay naniwala sa buhay na Diyos ni Shadrach, Meshach, at Abednego. Pwede ba natin palakpakan ng Lord? Grabe, no? And sabi yan, then the king promoted, hindi lang yon, promoted Shadrach, Meshach, and Abednego in the province of Babylon. Minsan sasabihin mo, Pastora, kailangan kong gawin yung inuutos ng boss ko eh, kasi alam mo baka ma-compromise yung promotion ko. Ate, alam mo, kailangan ko talagang sumama sa mga barkada ko kasi alam mo na baka hindi na nila ako gawing barkada, hindi na ako member ng Magnificent Eight. May barkada kami ang Magnificent Eight noong araw eh. Baka mapunta ako doon sa barkada ng mga, yung mga nerd. 2 lang kasi grupo sa amin eh. Isang cool, isang mga nerd. Pag hindi ako sumama, doon ako mapupunta sa mga nerd. Paano yun? Yung palang ang nangyayari sa'yo, yung palang ang at stake sa'yo, yung integrity mo na yun. Pero hindi mo na magawang panindigan yung magiging anak ng Diyos mo sa maraming tao. Pero gayahin natin, people of God, si Shadrach, Meshach, and Abednego.
They are willing na talagang kahit buhay nila, kaya nilang ibigay. Kahit yung future nila, sa tingin nila mag-iiba yung future nila, pero kaya nilang isakripisyo para lang paglingkuran at gawin ang tama sa harapan ng Diyos. Kaya mo bang gawin yon? At asahan mo pag ginawa mo yon, kahit sinong tao, hindi pwedeng kantiin ang kahit anong pagpapala na nakalaan para sa'yo. Kung kinakailangan magpaulan ng Diyos ng pera para makarating sa'yo straight yung pagpapala na yon, ay gagawin ng Lord. Amen? Wala tayong dapat kinakatakutan. Ang dapat lang na kinakatakutan natin ay ang Diyos ng mga Diyos at ang Hari ng mga Hari at si Jesus na nabuhay on the third day, hindi yung mga tao na nasa paligid natin. Amen ba? Amen. And number 3, anong mangyayari? If you are, sabi dito, ano yung mga benefits na talagang who belongs to the kingdom of God? Sabi natin, highly favored by God. You will be rescued from destruction. And number 3, people will be drawn to God. Pag tinayuan mo yung dapat na ginagawa ng isang anak ng Diyos, makikita nila yung miracle na nangyari sa buhay mo. Grabe! Alam mo ba na hindi yan naglagay doon sa eskwelahan, pero natanggap? Alam mo ba na yan ay hindi nangopya? Halos kami lahat, 90% nangopya. Pero siya, hindi siya nangopya. Yung papel na pinasanan, lahat pinagpiestahan yung kodigo. Pero siya, hindi niya talaga kinuha yun. Grabe, siya pa yung pinakamataas. Grabe, buhay ang Diyos niyan. Imposible makapasa ka sa calculus kay Sir ano pa? Grabe, ang grade mo, isa lang mali mo. Imposible yan. Pero nangyari sa'yo. Grabe, imposible nakapasal sa Lasal. Scholar. Dati, siya yung kulelas nung high school Pero ngayon, scholar sa UST. Grabe. Imposible yun Pero nangyari. At pag nakita ng maraming tao yon, people will be drawn to God. Ano sabi ni Nebuchadnezzar? Then Nebuchadnezzar said, "Praise the God of Shadrach, Meshach, and Abednego. Their God has sent His angel and saved His servants from the fire. These 3 men trusted their God and refused to obey my command. They were willing to die instead of serving or worshiping any other God." Are you willing to die para lang i-value yung pagkapili ng Diyos sa atin sa kingdom niya? Are you willing na i-sacrifice ang maraming bagay? Sarili mong kaligayahan, sarili mong pleasure, sarili mong promotion, sarili mong parang ikaliligaya mo para lang hindi masaktan ang puso ng Panginoon, ng Hari na pumili sa'yo. Kaya mo ba na ibigay ang sarili mong buhay, sarili mong kaligayahan para lang ma-please ang isang hari ng mga hari na pumili sa'yo maging part ng kaharian ng Diyos? Ang sabi dito, anyone from any nation who will stand against their God, yun binasa natin kanina, they will receive destruction, sabi ni King Nebuchadnezzar. And in conclusion, gusto kong basahin natin yung John 15, 1-5. Sabi sa John 15, verses 1-5, "I am the true vine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes, so that it will be even more fruitful." Nakakaranas ka ba ng pagsubok ngayon? Alam mo kapatid, pruning yan. Alam mo yung pruning? Di ba ito yung parang hinihiwaan, tapos parang, or drafting yon. Basta merong, pruning, yung, di ba may mga tuyo na, pinuputol, tapos inaayos para mas lalo maging maganda yung halaman. Nga, literal na buhok lang, nagkakandaiyak ka Sabi ng nanay mo, ang haba-haba ng bangs mo. Bakit ba hindi ko maintindihan? Kailangan makapal ang bangs ngayon. Tapos hirap na hirap ka naman nakakaganon. Tapos talagang kailangan putulin na yan. Bakit naman noong araw hanggang dito ang bangs namin? Hindi nakakastorbo. Ngayon, talagang nakaganto, kalahati ng mukha nyo, natatakpan. Tapos ganon ka naman ang ganon. Putulin na nga yan. Pagputol, talagang nagkakandaiyak. Hindi ako lalabas. Sama-sama loob mo. Pruning na physical pa lang yun. Paano kung talagang pruning na maraming kinakat ang Panginoon sa atin?
maraming kinokorek. Maraming sinasabi sa atin ng cell leader natin, etong dapat mong gawin. Gusto ko mag-devotion ka. Gusto ko magbigay ka para sa Lord. Gusto ko iwasan mo yung tao na yan. Gusto ko wag ka nang bumarkada dyan. Ayokong makikita ka sa lugar na yan. Ayokong makikita yung text messages na ganyan. Ayokong magkakaroon ng ganyang profile or picture sa wall mo na nakatupis ka. Diba? O kaya, na makikita ko sa wall mo na talagang lumabas ka sa banyo, nakatapis ka, kinunan mo sarili mo sa salamin. Hindi yan dapat, anak. Imilyong-milyong tao nakakakita niyan. Alam mo ba yun? Diba, parang kinakat ka, pinupuron ka. O di ba sabi ko sa'yo, hindi ka lalapit sa mga boys. Ito, meron kang ka-12, dito ka mga babae. Dapat hindi ka masyadong lalapit. Hindi yung talagang nakabarkada ka, inaakbayan ka ng lahat ng lalaki. Talagang ikaw, feeling mo, ang ganda-ganda mo naman. Pero hindi dapat yun, anak. Hindi mo dapat ginagawa yun. Hindi ikaw dapat nagte-text. Ano ba yan? Hindi ka dapat nagte-text sa lalaki, kumain ka na ba? Hindi naman kayo, kaya tanong mo kung kumain ka na ba? O ikaw naman lalaki, hindi ka naman dapat patay ang paramdam mo na super gentleman ka doon sa isang babae. Doon sa 10 naman babae, hindi. Pero sa kanya, gentleman ka. Ano ba, girlfriendin mo ba siya, boyfriendin mo? Papakasalan mo ba? Actually, dapat gano'n. Papakasalan mo ba? Hindi. Hindi. O huwag ka magbigay ng special attention. Ganun lang kasimple. Draw a line. Make your stand. Meron akong kwento sa inyo. Eto na. Para makita nyo kung paano to pinaglabanan. Alam nyo, I believe na ang Lord may plano sa buhay natin. Once na ikaw ay pinili ng Lord, you are a chosen nation, a holy priesthood. Ang kaaway lahat ng gagawin para ikaw ay magkusang umalis sa kamay ng Diyos. Kasi never naman na kayang ibukan ni Satan yung kamay ng Diyos at mas-snatch ka niya. Kasi sabi ka no, never that kahit sino, no one can snatch you out of my hands. Sabi ng Lord, pag ikaw nasa kingdom ko, walang pwedeng kumuha sa iyo. Sino makakabuka ng kamay ng Diyos? Pero unless that you will use yung free will na gift na binigay sa iyo ng Lord to go out from the hand of God, from His protection. Doon magsisimula ang kaaway na i-devour ka. At talagang ang bilis ng parang di yun. Just like a rolling lion na bigla kang hahablutin at makikita mo, matatagpuan mo ang sarili mo, malayo na sa kamay ng Panginoon. Alala ko kasi kinanta kaninang umaga and kakantahin din pala ngayong hapong ito. Yung awit na, ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. Nagpa-practice sila sa taas ako, naiyak talaga ako. Kasi very memorable sa akin yung kanta na yan. Alam niyo bakit? Kasi merong time na talagang I need to draw a line. Noong araw na young people, si Pastoralin, meron akong parang feeling ko itong God's will. Tapos nagpe-pray naman kami. Tapos lingkod din siya ng Panginoon, lingkod din ako ng Panginoon. Wala kami mga personal text kasi bawal pa, 25 pa daw kami kaming dalawa dapat. Sabi ko kaya, wala talaga. No personal text, walang I love you, take care, kumain ka na ba? Wala yun. Talagang we are faithful to our leaders na we will obey them wholeheartedly. Kahit meron na kaming mutual understanding. Tapos yung time na yon, biglang nawala, lumipad, dumapo kung saan. Nawala yun. So, si Ate Lynn, broken-hearted. Alam niyo yung first time na yung broken-hearted, literal, na totoo pala yun, pag broken-hearted ka, literal, paglabas mo ng pintuan, black and white lahat. Totoo yun. Naramdaman ko yun eh. 2 beses ko lang naramdaman yan sa buhay ko. Yung pangalawa, nung nabalitaan ko may cancer ang tatay ko. Second time ko na-experience. Paglabas ko nung clinic, talagang black and white lahat. Buti lang may kasama ako eh. Pag tumawid ako, talagang parang wala akong nakikitang ibang tao eh. Eh, first time kong naranasan yon sa puso. Black and white talaga, naglalakad ako sa Ortigas, oh. Buti lang may kasama, lagi ako may Shadrach, Meshach, at Abednego. A good friend, a godly friend. Kasama ko sa discipleship. Kasama ko, laging sa okay ka lang din? Okay lang ako.
Okay lang ako, pero buong magdamag di siya nakatulog dahil ang pinagkikwentuhan lang namin yung lalaki. Okay lang ako. Tapos yung tayo, di broken-hearted ka. Ang ginawa ko noon, kaya ko yan. Kaya nga, after 3 days, nag-resurrect ako agad eh. Tagang powerful na naman ako. Talagang, ministry, gawa ministry. Pero syempre, merong sa'yo na na-reject ka, di ba? Feeling rejected. Hindi, merong isang hindi tumupad sa pangako, parang feeling rejected ka. Hanggang one time, sabi ko, magse-Center for Arts ako. Kasi gusto ko ganun eh. Marunong ako lumaban sa emotion ko eh. Kaya hindi ako talaga yung nalulugmok. Nilalabanan ko yon. Nood akong sine, kain ako sa labas, yayain ko kasama ko sa mga kaibigan ko. Pero isa sa mga ginawa ko, focus ako sa ministry. I will excel. Attention ko dito lang sa Movements for Christ Philippines, yung creative arts movements ng church, yung dancers, yung U3, combined pa yun noong araw. Sabi ko, akong head noon, I will make this excellent na noon, pero ngayon, mas excel pa ako. Sabi nga ni Pastor, pag nabigo ka sa pag-ibig, ipakita mo dun sa nag-reject sa'yo na magsisi siya, sabi ni Pastor Jerry. Yun ang advice, hanggang ngayon, ina-advise niya, pakita mong nag-improve ka, gumanda ka, gumwapo ka lalo. Bakit mo papakita nalulugmo ka? Yun ang ginawa ko. Pero ang ginawa kong pagandahan sa ministry, mag-excel ako, mag-Center for Arts ako. Kaso pagdating ng Center for Arts, may nakilala ako. And on time ng Center for Arts, si Kuya Ramil, pinagpe-pray na ako. And sa Center for Arts, Christian din. Pero ito yung lalaki na matinik sa babae. Ito yung talagang wala pang nakakahawak ng kamay ko, nahawakan na kamay ko. Wala pang nakakahawak sa balikat ko, nahawakan na yung balikat ko. At hanggang doon lang Okay, baka mag-isip kayo ng kung ano. Alam niyo ba na talagang, pero in short, sabi ko, asan ako? Sabi ko, Lynn, ako talaga, sabi ko, I will never compromise. I always draw the line. Kahit nung high school, nung college, ngayon nagtatrabaho, ngayon pa ako mag-fail. Tapos every night, naglalakwat siya kami kasama nun, pero never sa sine, na dalawa lang kami, lagi may kasama. Pero gusto ko na yung happy-happy, gano'n. Parang naglalabas ako na merong somebody na nagkikare sa akin. And then every night, I will never forget. Every night, upo ako, higaan. Tapos upo talaga ako. At sabang nakaupo ako, sabihin ko, para ma-picture nyo kung paano ko siya ginagawa. Kung paano nag-i-struggle at nagpe-pray ka. Upo talaga ako. Una, habang after maligaw, nakangiti ka kasi ang saya. Nag-gimmick kayo, kain kayo sa labas, sayang kwentuhan nyo kasi masarap din kausap eh. Yun ang mga, ng babae, masarap kausap, Inglesero. Tapos pag upo ko, yung upo ko noon, araw-araw yun na ginawa ng Diyos. Yung smile ko yun, magte-turn sa, tapos bigla ako magpe-pray. Sabi ko, Lord, alam ko na hindi ka masaya. Kasi nararamdaman ko hindi ka masaya eh. Kasi yung kaligayahan ko, pag upo ko sa higaan, nalulungkot ako. Kasi ramdam na ramdam ko ang lungkot ng Diyos. At nararamdaman ko lang yon pag mag-isa na ako sa bahay, pag gabi ako na lang, kaming dalawa na lang nag-uusap. Lungkot na lungkot yung puso niya. At nararamdaman ko yun. Pero hindi ko yun nadadama pagkasama ko yung lalaki. And I heard noon, alam niyo yung time na yun, si Mother Tess talagang medyo ilang lang siya sa akin. Siguro nararamdaman niya na there's something. Si Mother talagang parang lagi siyang parang firm siya sa akin. Asan si Lynn? Parang lagi ako hinahanap ni Pastor. Lynn, nasan ka na? Lagi nagpe-page sa akin si Pastor. Habang nag-i-skiing ako doon sa time zone, yung ginagawa na yung time zone lang, page si Pastor, parang lagi kang hinahanap ni Pastor. Alam mo, ramdam na ramdam ako, iniingatan ako ng Lord. Tapos si Pastor Ramil, nararamdaman din niya. In fact, yung lalaki yung galit na galit siya. Dala-dala na naman sa church ni Pastor Lynn. Alam mo, lagi niyan, hindi ko alam kung sinasadya ni Ramil, ni Daddy. Lagi niya ipapakanta tong kantang to. Ikaw lamang ang every time kinakanta, humahagul pa ako, iyak talaga. Hindi ko alam kung pinapakonsensya niya ako dahil pinagpe-pray and fast niya ako. Anyway, hindi lang siya nagpe-pray and fast sa akin, pero I believe, marami. And because of that, na-preserve ang moral values ko. Na-preserve ang katawan na pinangsasayaw ko para sa Lord.
My first and last kiss, Kuya Ramil. Pwede kaya i-ano natin yon na talagang pangarapin ng bawat isa sa atin because God chose you to be part of His kingdom. That you will not defile yourself. That you will remain holy because you are a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God. You are God's possession. Why you will allow somebody to ruin you or distract you or distract you, distraction talaga. This year, 2015, hayaan natin na umpisahan ang taong ito na maingatan ang bawat isa sa atin. Because we are chosen in God's kingdom. Just like Daniel. And be with these friends. Just like Shadrach, Meshach, and Abednego. Be with them. And do not allow the enemy na i-destroy ang buhay na nakaset apart dapat para kay Kristo. Amen?